Salamat po sa kabutihan. Salamat po kay Brother Jones na ginamit ng Panginoon ngayon upang pangunahan ang ating pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit, maging ang ating Pastor Joel na kasama nating nagpipreside ano po. Sa umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa. So last week tayo po ay yung ilan sa atin ay nag face to face. Yung iba naman ay nakasama din natin via Zoom. So ngayong second Sunday ng November, tayo po ay muling nasa ganitong gawain ano po, nasa online. Pero bagamat tayo po ay nasa ganitong gawain, alam po natin lahat na tayo po ay kita at isa po ang Diyos na ating sinasamba ano po. So ngayon pong buwan na to, ganun din naman po ngayong buwan na to, ay pinagdiriwang po ng bansang Amerika ang kanilang Thanksgiving month ano po every fourth Thursday ng November ay nagkakandak po sila ng Thanksgiving Day at ito po ay holiday sa kanila ano binibigyang pansin at binibigyang pagpapahalaga nila kasi may history behind kung bakit nila ginagawa ito ano. Ganun pa man, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano, di po ba? Hindi na natin kailangan ng isang araw para magpasalamat. Tayo po, araw-araw po tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Tayo araw-araw na nagpupuri, tayo araw-araw na dinadakila natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. In fact, sabi ng isang president, 35th president ng bansang Amerika, na si President John Kennedy, sabi niya, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Ang sabi po, isang Kristiyanong presidente na naging presidente ng US na si President John F. Kennedy ay sabi niya habang ini-express daw natin yung ating pagpapasalamat ay wag natin kalimutan na masabi lang natin dahil hindi daw po yun ang pinakamataas na appreciation kundi ipamuhay natin sa ating mga buhay ang pagpapasalamat ano po. At ito po ay magandang paalala sa bawat isa sa atin mga kapatid ko sa Panginoon na kahit ano po ang sitwasyon ng ating buhay, tayo po'y laging magpasalamat sa ating Panginoon. Na kahit po may bagyo, tayo'y magpapasalamat sa ating Panginoon. Na kahit po may mga pagsubok sa buhay, tayo po'y magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya itong month na to, ay pag-uusapan natin yung puro pagpapasalamat. At ngayon pong araw na to, sa maikling oras, pag-usapan po natin itong ating MTM, Praising the God of the Storm. Pagpapasalamat o purihin natin ang Diyos ng may hawak ng lahat ng season, na lahat ng nangyayari sa mundong ito. At ang ating pong scripture basis, titingnan po natin ito sa Psalm 29 hanggang 11 verses lamang po ito. Hayaan niyo pong basahin ko sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong cedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon. Parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. 9 and 10, sa tinig ni Yahweh, mga usay na papaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin itong verse 11? Pwede po ba kayong mag-unmute? Basahin natin to with declaration. Ano po? Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan. At pinagpala sila ng payapang buhay. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, nakikinig po kami
sa inyong mga salita sa oras na ito. Alam namin na sa season o sa ginagalawan namin sa mundong ito, talagang may mga iba't iba kaming pwedeng pagdaanan. Ngunit Panginoon, ang utos, isa sa mga utos niyo po sa inyong salita ay lagi kaming magpasalamat, Panginoon. In fact, inunan niyo na po ang inyong salita upang sa iba't ibang season ng aming buhay na pwede naming maranasan, Panginoon, ay makuha pa rin naming magpasalamat, knowing that kayo po ay nananatiling mabuti at kayo po ay nakaupo sa inyong trono. Salamat po sa inyong mga salita. Marahil ito ay 11 verses lamang, ngunit alam po namin na ito'y punong-puno ng karunungan, Panginoon, na kailangan po ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po ang inyong lingkod, samahan niyo po ang bawat isa, na ito po ay mapakinggan at may apply sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Alam niyo po, dito sa UAE, meron tayong tinatawag na sandstorm. Ano po, ito yung mga storm o ito yung storm at na pwedeng maranasan natin dito sa bansang UAE. Pero kung babalik po tayo sa bansang Pilipinas, ngayon po sila po ay nasa season ng iba't ibang bagyo ang dumadating. Ano po? At alam naman natin kapag bagyo ang pinag-uusapan, ay hindi po welcome sa atin yan. Ayaw po natin yan. Ano po? Sabi nga ng pag-asa, ano po, na sa loob daw po ng isang taon ang rate na pumapasok sa bagyo ay around 8 or 9 ano po ang pumapasok na bagyo sa bansang Pilipinas. So mabigat po 'yan kasi talagang alam natin ang nagiging result kapag may bagyo sa atin. It's either na marami ang namamatay, marami ang nawawalan ng hanap buhay, marami ang nawawalan ng mga tahanan, marami ang hindi nakakakain ano po at minsan nga po sa ating mga namamahala minsan nagkakaroon pa ng iba't ibang corruption ano po. At hindi natin maiiwasan yan kasi yan yung nangyayari sa ating paligid. Nabanggit ko po sa inyo nung first Sunday nung last month, talagang kahit to ang creation nagsasuffer sa kasalanan. Hindi ho disenyo ng Diyos sa mundo na magkaganoon. Ang disenyo ng Diyos ay ma-enjoy natin yung kanyang creation sa Genesis 1, di po ba? Dahil yun ang disenyo ng Panginoon. Ngunit nung pumasok ang kasalanan, kahit ang mundo ay nagsuffer po at sa consequences ng kasalanan ng ating unang magulang na si Adan at si Eve. Kaya itong mga bagyo, itong mga sandstorm ay pumapasok po sa ating buhay, sa ating bansa kahit hindi po natin sila welcome ano po. Kaya nga kung ang minsan sa ating mga personal na buhay, di po ba, may iba't ibang bagyo din na dumadating. Minsan nga po, paulit-ulit pa yung bagyo na dumadating sa atin. Ano po, minsan paulit-ulit pa yung mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Kaya magandang tingnan po natin sa ating pag-aaral ay how do we respond when storms and floods repeatedly hit us? Ano po, paano tayong mga mananampalataya o paano tayong mga Kristiyanong tutugon? Paano tayo haharap sa mga storms at sa mga floods na paulit-ulit na tumatama o paulit-ulit na nangyayari sa atin? Dito po sa 11 verses ng ating MTM, tatlong bagay po ang ating makikita. Una, dapat daw po tayo ay revere God in His glory and strength. Ano po? Ang una daw pong tugon natin ang una nating dapat gawin is to revere God. Sambahin natin ang ating Panginoon, magpuri sa Panginoon sa kanyang kalwalatian at sa kanyang kalakasan. Ano po? Tingnan niyo po verses 1 and 2. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikas sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kalwalhatian. Purihin ang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tingnan niyo po, verse 1 pa lamang ay sinulat na po ng manunulat na to na purihin natin si Yahweh. Mga nilikas sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalatian. Sa English Standard Version po ay nabanggit po yung salitang ascribe. Ascribe to the Lord. Ascribe to the Lord. Dalawang beses po inulit sa verse 1. Ascribe to the Lord, O heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Alam niyo po, pag pinag-aralan niyo po yung salitang ascribe at titingnan niyo pa po yung Hebrew na pagkakasulat nito,
ay parang pautos ang pagkakasulat at ang pagkakagamit po nito is to bow down, ano po, talagang tayo ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Inuutusan po ng salita ng ating Panginoon na tayo magpakababa sa Kanya, ano po. Minsan, kapag may mga pagsubok sa buhay, minsan po, di po ba, parang nagmamatigas pa tayo sa ating Panginoon. Hindi, Lord, kaya ko yan. Ako ang susolusyon dyan. Hindi, Lord, hindi kita kailangan. Minsan ho, nagkakaroon pa tayo ng pagtigas o tinitigasan pa natin ang ating mga puso, ano po. Sa salita po ng ating Panginoon, sinasabi po niya na tayo po ay magpakababa, magpakumbaba, at tayo po ay sumamba sa ating Panginoon, ano po. Kaya nga tingnan natin how to become a better o how to become better godly worshipers. Tatlong bagay po. Tingnan natin paano tayo magiging at paano tayo, if I may say, paano natin mai-upgrade pa ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Tingnan po natin. Una, we need to acknowledge that God is God. Kailangan po nating kilalanin na ang Diyos ay Diyos. Ano po? The mere fact na alam natin tong statement na to ay maunawaan na po natin na ang Diyos ay Diyos at tayong mga tao ay tao lamang. Ibig sabihin, tayo po ay may limitasyon, tayo ay mawawala sa mundong ito, tayo ay hindi natin kaya ang lahat ng bagay, hindi natin alam ang lahat ng bagay, at kung meron man po nakakaalam, ayun na yung ating Panginoon dahil siya ay Diyos. Ano po? Paano natin mapapabuti ang ating pagsamba o paano natin mapapaangat pa, mapapalalim pa ang ating pagsamba sa ating Panginoon? Acknowledge that God is God. Verse 1, tingnan po natin muli. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Ascribe to the Lord glory and strength. Sabi po ng Tagalog, kilalanin, ano po, talagang intentionally kilalanin natin ang ating Panginoon. Nabanggit ko na po sa inyo, kahit po tayo ay magkakahiwalay, bukas man o sarado man ang ating camera, iisa po ang Diyos na ating sinasamba. Ano po? Iisa ang ating pinupuri at pinaglilingkuran. Ano po? Kaya nga po doon sa mga fino-forward na paalala sa atin ng ating prayer coordinator, ano po, every time na magkakaroon tayo ng gathering, prepare your hearts, ihanda mo ang iyong puso kasi sasamba tayo sa ating Panginoon. I-prepare mo ang iyong gadget kasi sasamba tayo sa ating Panginoon. How to become better godly worshipers? Acknowledge that God is God. Pangalawa po, allow God worship that reflect His glory. Hayaan po natin na yung ating pagsamba ay nagniningning, glow together, nagre-reflect sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung ating pong mga ginagawang ito, lagi ho nating sinasabi, it's not about us, it's not about for us, ito po ay patungkol sa ating Panginoon. Kaya nga, pag kahapon nagkaroon kami ng meeting, ang tanong lagi namin, paano pa natin mapapaayos yung pagsamba? Paano natin mapapabuti pa ang ating pagsamba sa pamamagitan ng ating Zoom online na pagsamba? Dahil ang sinasamba natin ay ang ating Panginoon. Wala pong pinagkaiba, mga kapatid. Yung kapag nag face to face tayo at kapag tayo ay nasa online, iisa po ang ating sinasamba at ang Diyos po ay nararapat na papurihan with the best worship na pwede nating gawin sa ating buhay. Ano po? Sabi po ng verse 2, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sabi pa po dito, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Ano po? Sa banal na kaayusan. Pangatlo po, how to become a better godly worshipers? Acknowledge that God is God. Allow God worship that reflect His glory. At pangatlo po, approach God in, may IN po yun, approach God in reverence. Ano po? Na kung saan, may pagpapakumbaba tayong lalapit sa ating Panginoon, ano po, na mayroong pagsamba every time na tayo po may ganitong gawain, every time na meron tayong gatherings, dapat po nakikita sa ating mga puso yung pagsamba at yung kabanalan. Ano po? Sabi po ng salita ng ating Panginoon, sambahin mo si Yahweh o sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Kaya po ang pagsamba ay dapat laging maayos. Amen po ba, mga kapatid? Una, dapat maayos ang sarili mo. Dapat maayos ang ating preparasyon. Dahil
Utos po yan ng ating Panginoon. Yan po ay sinabi ng salita ng ating Panginoon. Worship the Lord in the splendor of holiness. Ano po? Kaya ito po ay malaking panawagan sa bawat isa sa atin. Ano? Kamusta yung preparation natin every Sunday? Kamusta yung preparation natin every Lord's Day, every gantong ginagawa natin? Kamusta po ang ating preparation? Baka mas 100% yung preparation natin sa ating mga trabaho, baka 100% yung preparation natin kapag tayo ay pupunta sa mall, baka 100% yung preparation natin sa mga bagay na pupuntahan natin. Hindi ho masama 'yon. Pero ang tanong, kamusta naman ang preparation mo kapag sasamba ka sa ating Panginoon? Alam niyo po, sa isang church sa Texas, minsan bihira lang pong bumagyo doon. Kaya lang nung bumagyo po, ay nasira po yung kanilang simbahan, ano po, yung kanilang physical church, ano po, nasira. At nalungkot ang mga members, naluha sila. At sabi nga nung kanilang pastor ay, sige, mag-gather pa din tayo kahit wala tayong church, kahit wala tayong building, mag-gather pa rin tayo. Kasi ang sabi po ng pastor, singing and prayer together help them shift their focus away from the devastation and toward God's faithfulness. Sabi po ng pastor nila, dahil sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin, sa pamamagitan ng sama-samang pagpupuri sa Panginoon, yung ating focus sa problema nakakalimutan natin. At tayo napapafocus sa katapatan ng ating Panginoon na kahit may bagyo, na kahit ganito ang sitwasyon natin, kahit tayo ay naging recipient ng malakas na bagyo na to, kahit nawala yung church natin, ay tayo ay tumitingin pa rin sa katapatan ng ating Panginoon. Tayo tumitingin pa rin sa kabutihan ng ating Panginoon. Tayo tumitingin pa rin sa katangian at sa kagandahan ng ating Panginoon. Sabi naman nung isang member, they described the peace that came over them as they recognized that God was in control and would see them through the recovery. Sabi nila, naramdaman pa nila lalo ang kapayapaan. At nung nirecognize nila na ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay, na walang aksidente sa ating Panginoon, at alam niya, naramdaman nila ang kapayapaan na makikita at sasamahan sila ng Panginoon habang sila ay nagre-recover sa kanilang pangyayari. Mga kapatid ko sa Panginoon, may kapayapaang binibigay ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi pa ng isa, nung tinanong siya, ikaw, kamusta ang testimony mo sa nangyari sa atin? Sabi po niya, simpleng-simple, my God is bigger than any storm. Ang aking Diyos, my God, ay mas malaki pa sa bagyong dumating sa ating lugar, Mga kapatid ko sa Panginoon, paano tayo tutugon kapag may mga bagyo sa buhay natin na paulit-ulit na tayo pilit na pinapabagsak, pilit na pinanghihinaan ng loob? Una, tingin tayo sa ating Panginoon. Acknowledge natin ang ating Panginoon. Allow God na mag-reflect yung glory niya sa ating buhay. At sa kabila ng mga bagyo sa buhay, kilalanin pa rin natin siya ng may kabanalan at may pagpapasalamat. Revere God in His glory and strength. Pangalawa po, na pwede nating maging tugon kapag may paulit-ulit na problema na nararanasan nun natin habang tayo nasa mundong ito. Pangalawa po is to recognize God's power in creation and circumstances. Ano po? Hindi lang po to revere, but to also recognize yung kapangyarihan ng Panginoon na dinisplay niya mismo sa kanyang creation. Maging sa mga sitwasyon po ng ating mga buhay. Dito po sa Psalm 29 from starting verses 3 to 11, kung titingnan niyo po ang inyong mga Bible, ano po, sa iba't ibang, sa English, lalo na po sa English, ay maraming beses po na pinaulit yung salitang the voice of the Lord o kaya the voice of God. Ano po? Not once, not twice, but I believe 7 times sa version po na ginagamit ko sa ESV. 7 times mention po yung the voice of the Lord. Ano po? So ito ay binibigyang pansin, binibigyang pagpapahalaga dahil sa kalagitnaan po ng chapter na to, 3 to 11,
pinagdiinan po ng manunulat yung kahalagahan ng tinig ng ating Panginoon. The voice of God, the voice of the Lord. 7 times, ano po, na ito po pwede nating tingnan, ano po, 7, alam natin yung number 7 ay perfect number sa Bible. Biblically, ito ay perfect, sumisimbolo sa pagka-perfect, ano po. Kaya tingnan natin itong ilang larawan dito sa 3 to 11, benefits ng tinig ng ating Panginoon. Una, number 1, the voice of God comes us in an uncertain world. Ano po? Yung tinig ng ating Panginoon ay nagpapakalma sa bawat isa sa atin kapag meron pong mga habang tayo nasa mundong hindi tiyak, ano po. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari, hindi natin alam ang pwedeng mangyari next month, next year, hindi ho natin alam. Pero ang boses po ng ating Panginoon, the voice of God, tinig ng ating Panginoon ay nagpapakalma at magpapakalma po sa bawat isa sa atin. Verse 3, tingnan po natin. The voice of the Lord is over the waters. Ano po? Over the waters. Alam niyo po, hindi ko po alam kung meron po sa atin na talagang kapag nasa seashore, ano po, kapag nasa tabi siya ng dagat, ay nararamdaman po niya ang kapayapaan. Ano po. Meron pong ganong mga tao di po ba? Na kapag meron siyang problema, pupunta lang siya sa dagat, ano po. At papakinggan niya lang yung wave ng dagat at nararanasan na niya yung kapayapaan. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, kung yun yung basihan ng ilan o maraming tao sa atin, sa tinig ng Panginoon, mararanasan nun natin yung calmness mula sa ating Panginoon. Ano po? May problema, may pagsubok, pero sa tinig ng ating Panginoon, kung makikinig lang tayo, kung papakinggan lang natin ang ating Panginoon, mararanasan po natin yung calmness ng boses ng ating Panginoon, ng calmness ng presensya ng ating Panginoon. Meron po ba tayong mga isipin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon? Meron po ba tayong mga agam-agam? Meron po ba tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid ko sa Panginoon? Pakinggan ho natin ang boses ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, the voice of God empowers us in times of weakness. Una po, comes us in uncertain world. Sa verse 4, unang bahagi po ng verse 4, ay makikita natin, it empowers us in times of weakness. Yung tinig ng ating Panginoon, pinapalakas tayo na kahit sa oras ng mga kahinaan, sa oras na tayo pinanghihinaan ng loob, sa time na tayo ay nasasaktan, nahihirapan, tinig ng Panginoon ay nag-i-empower po sa atin. Verse 4a, the voice of the Lord is powerful. Ano po? Na the mere fact na alam natin tong bagay na to, tinig pa lang ng ating Panginoon. Genesis 1, balik tayo sa creation, di po ba? Nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang boses. In the beginning, God created. Nilikha niya, walang imposible sa ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa boses po ng ating Panginoon, ay magandang mensahe na wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kung meron man tayong pinagdadaanan sa boses ng ating Panginoon, in His powerful voice, ay wala pong imposible sa Kanya. Pangatlo po, the voice of God encourage us for we are cared for. Ano po? Ang boses po ng ating Panginoon ay nag-i-encourage sa atin na kung sakaling nakakaramdam tayo na wala namang nagmamahal sa atin, kung sakaling pakiramdam natin na tayo ay wala namang nag-aalala sa atin, hindi po. Sa boses po ng ating Panginoon, na sinulat po dito sa Psalm 29, ay pinapaalala po sa atin that there's someone from above na mahal po tayo. Someone from above na tayo po ay iniingatan na po. Pangalawang bahagi ng verse 4, the voice of the Lord is full of majesty. Ano po? Ito pong majesty, ang ibig sabihin po nito ay greatness. Ano po? Na kung saan ay iniingatan ng Panginoon ang kanyang minamahal, ano po, in the fullness of His majesty. Kasunod po, the 7 benefits of God's voice. The voice of God frees us from the bondage or strongholds. Yung boses po ng ating Panginoon,
Pinalaya na po tayo. Ito po yung binabanggit ng ating mahal na pastor kanina. Pinalaya na po tayo sa pamamagitan ng boses ng ating Panginoon. Ano man yung stronghold ng kaaway, ano man yung hold sa atin ng kaaway, alam niyo po, pag tayo ay nakinig sa ating Panginoon, pwede ho nating maranasan ang kalayaan mula sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, verse 5. The voice of the Lord break the cedars. Alam niyo po, itong mga cedars of Lebanon ay isang mga puno na talagang matibay po. Talagang ito yung high seller na mga klase ng kahoy kasi napakatibay po nito. At ang hirap sirain ito. Pero ang sabi po ng Psalm 9:29, ano po, na kahit itong mga matitibay na kahoy na to, sa tinig ng ating Panginoon, kayang-kaya niyang sirain. Ano po, sa tinig lang ng ating Panginoon, kayang-kaya niyang wasakin. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, ano man yung stronghold sa atin ng kaaway, once na sinurrender natin sa ating Panginoon, once na ibinigay natin sa ating Panginoon, sa tinig ng ating Panginoon ay pwede ho nating maranasan ang kalayaan mula sa ating Panginoon. The voice of God frees us from the bondage or strongholds. Panglima, the voice of God inspire us. Ini-inspire po tayo ng salita ng ating Panginoon na kahit ano pong obstacles na dumating, ay kaya po nating mapagtagumpayan. Ano po. Kaya nga yung ating pinagdadaanan ngayon, lagi ho namin sinasabing mga pastor, journey lang yan, pagdadaanan lang natin yan. Huwag tayong tumambay dyan. Dahil kahit ang salita ng Panginoon, ini-encourage ang bawat isa sa atin na mapapagtagumpayan natin ang bawat problema at ang bawat pagsubok. Ano po. Verse 6, He makes Lebanon to skip like a calf and Syrian like a young wild ox. Ano po? Tingnan niyo po Lebanon skip like a calf and Syrian like a young wild ox. Ano po? Parang sinasabi po niya na itong mga puno sa Lebanon o itong mga kahoy sa Lebanon, kaya niyang gawing maging hayop. Ano po? Na walang imposible sa ating Panginoon. Ano man yung problema natin, ang problema po kasi natin, minsan sa ating problema, hindi natin isinasama ang ating Panginoon. Hindi natin siya pinapakinggan, kagaya po nung nabanggit ko kanina. Laging huling option ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, mga kapwa ko lingkod sa ating Panginoon. Sa problema natin, isama natin ang ating Panginoon. In fact, siya nga yung solusyon sa bawat problema natin. Amen po ma? Amen po ba? Siya yung solusyon sa problema natin. Ano po? Kaya nga, ang Biblia nagpapaalala sa atin na kaya nating lagpasan yung mga problema na yan. Panganim po, the voice of God purify and refine us with fire. Ano po? Ang boses ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita ay nagpapabanal at nagpipurify sa atin. Ano po? Kaya nga every time na tayo po nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ito po time upang i-reflect natin ang ating sarili. Kamusta na tayo? Hindi po yun yung time para manghusga. Ito yung kasalanan ng isa, ito yung kasalanan ng isa. Hindi. Ang Bible ay parang isang salamin, nire-reflect natin ang ating sarili. Nire-reflect natin ang ating buhay sa salita ng ating Panginoon. Ang buhay ba natin ay angkop pa sa salita ng Panginoon? Ang buhay ba natin ay naka-align pa sa salita ng ating Panginoon? Verse 7, Psalm 29, the voice of the Lord flashes forth flames of fire. Ano po? Ang boses ng ating Panginoon ay flashes from forth flames of fire. Ano po? Meron kasing hero, ano po, gawa-gawa ng tao na sabi nila, ito yung God of fire, ano po, God of light. Si Thor, ano po, kung napapanood nyo po yung palabas, ano po. Pero sa Bible po mga kapatid, God is the God of lightning. Ano po? Ang Diyos ng liwanag. Ano po? God is light, 1 John 1 verse 15, and the Father of lights, James 1:16. Fire gives light and lightning is fire on a supernatural scale with a supernatural purpose. Lightning appears as the Spear of God, Habakkuk 3 verse 11, but more commonly as the arrow of God. Psalm 7:13, Psalm 18 verse 14, lightning covers God's hand. Job 35 verse 32. Ano po? Na ito yung devotion natin kanina eh. Talagang tamang-tama sa tema natin, Together We Glow. Nagniningning talaga.
At ang Diyos ang dapat magningning sa ating mga buhay. Ano po? Lastly, the voice of God leads us in the wilderness. Ano? Ang tinig ng ating Panginoon ay naglilid sa atin. Pag every time na mababasa po natin yung salitang wilderness sa Bible, ito po ay panahon ng kakulangan. Ano po? Ito ay panahon ng mga agam-agam, kagaya ng nangyari sa bansang Israel. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila eh. Imagine nyo, 40 years nasa wilderness sila. Ito po'y panahon ng kakulangan sa kanila. Ano po. Kaya sa boses ng ating Panginoon ay mapapakita po sa atin na ang Lord ang naglilid sa atin. Tingnan niyo po, verse 8, the voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. Ano po? And verse 9, sabi pa po dito, the voice of the Lord makes the deer gives birth and strips the forest bare. Ano po? The forest bare. Ang boses po ng ating Panginoon ay naglilid sa atin na kahit tayo po minsan ay nasa wilderness ng ating buhay, ay naglilid pa rin po ang boses ng Panginoon, nililid niya tayo sa tamang pamumuhay, ano po, sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan hindi natin gusto ang problema. O if I may say, kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, hindi natin tanggap ang problema ng buhay. Walang may gusto nan. Pero habang tayo po ay nandito sa mundong ito, ay mararanasan at mararanasan po natin yan. Isa pong mama, si Horatio Spafford, ito po ay very famous sa larangan po ng music. Ano po. Sa kanyang buhay, minsan sabi niya, sa kanyang family, bumiyahe papunta hong Chicago. Ano po. At sa travel nilang yon kailangan pong sumakay ng barko. Ano po. At dahil si Horatio Spafford ay meron po siyang event, ano po, nauna po siya at pinasunod niya po ang kanyang family. Ano po. Habang ito pong si Mr. Spafford ay naandun sa isang lugar at ang kanyang family sasakay po ng barko. Ano po, meron po siyang 4 na anak. Yung barko po na sinasakyan ng kanyang family ay dahan-dahan pong lumubog, nasira po at nagkaroon ng matinding pangyayari at hindi ina-expect na pangyayari. Ano po. Yung 4 na anak po ni Spafford ay namatay at ang nabuhay lamang po ay yung kanyang asawang babae. Imagine nyo po, 4 na anak nawala sa isang iglap. Gaano po yung kasakit. Nung nangyari po ito, nakatanggap po ng sulat si Spafford, si Mr. Spafford. Sulat galing sa kanyang asawa kasi wala pa pong chat noon, wala pang email, wala pang messenger. Nakatanggap po siya ng sulat at yung sulat na yun ay galing sa kanyang asawa. Ano po. At sabi niya, nandun siya sa ospital, puntahan mo siya kagad. Yun po ang pagkakasulat nun po. Kaya si Spafford ay mabilis na umalis sa isang lugar, sa kanyang kung nasaan siya noon, at bumiyahe po papunta sa kanyang asawa. Habang siya po ay nasa barko, alam po niya, nararamdaman po niya na nung nasa kalagitnaan siya ng barko, ay pakiramdam niya na naandun po yung nandun yun yung lugar na kung saan lumubog yung barko, yun yung lugar kung saan yung kanyang mga anak ay namatay. Alam niyo po, ang ginawa ni Spafford habang siya inaandon, dinadaanan niya yung lugar na kung saan namatay ang kanyang anak, dinadaanan niya yung lugar na kung saan lumubog yung barko. Alam niyo po ang ginawa po ni Spafford, siya po ay lumuhod, umiyak sa Panginoon, na bumagsak ang kanyang mga luha. Pero after po noon, gumawa po ng isang awitin si Mr. Spafford at sinabi po niyang, "It is well with my soul." Kaya nga doon sa lyrics ng kanyang sinulat, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot that has taught me to say, it is well with my soul. Sabi pa niya dito sa isang part ng lyrics, sabi pa dito, and Lord, haste the day when the faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Na sinasabi ni Mr. Spafford, darating yung panahon na sa muling pagbabalik ng Panginoon, the faith shall be sight. Na sinasabi niyang, makikita ko ang Panginoon at makikita ko ang aking mga anak. At habang ako'y nandito, sa mundong ginagaluhan ko, ano man ang sitwasyon, ano man ang bagyo ng buhay, it is well with my soul. With my soul. Mga kapatid ko sa Panginoon, we need to recognize God's power in creation and circumstances. Pangatlo po na pwede nating maging tugon, kapag tayo po'y paulit-ulit na pinababagsak ng mga iba't ibang problema o pagsubok, ay we can rest. Na napakahalaga po, we can rest God's peace and protection. Kailangan po natin o pwede po tayong magpahinga sa kapayapaan at sa pag-iingat ng ating Panginoon. Lagi ko na po nababanggit sa inyo ito, itong taong ito, si Carlton Bowman po, na sila ay recipient na nangyaring Holocaust, silang magkapatid. Yung kanyang kapatid na si Tessie ay namatay dito sa Holocaust. Ngunit nung sila po ay nasa gitna naman ng Holocaust, sila po ay tinapon sa malayong lugar na kung saan hindi po sila napupuntahan ng mga pulis. Kaya ang ginawa po nito ni Carlton Boom, nagkandak po sila ng small group. Imagine nyo po nandun sa problema, nandun sa pagsubok, nagkakandak po sila ng small group. At natutuwa po yung mga kahit paano naiibsan yung mga taong kasama nila. Ano po? Dahil nga po hindi sila mapasukan ng mga pulis, mga sundalo. Alam niyo po kung bakit? Kasi may mga surot po doon sa lugar na pinagdalahan niya, ayaw po ng mga sundalo yung amoy na yon. Ayaw po ng mga pulis yung amoy na yon. Kaya nga sa isang article, sabi ni Corrie ten Boom, thank God for the police. Nagpapasalamat siya sa mga surot dahil sa mga surot, nakapaglingkod siya sa Panginoon. Meron po bang kaya magpasalamat sa Panginoon dahil sa surot o dahil sa mga problema sa buhay? Alam niyo po, dahil sa problema sa buhay, mas lalo tayong naglilingkod sa Panginoon, mas lalo tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga problema sa buhay. Mas lalo tayong nakakasamba sa ating Panginoon. Mabilis na naman po ito. Why can Christians rest in God's storm? Bakit tayo makakapagpahinga? Tayong mga mananampalataya, kahit may mga bagyo sa buhay, bakit tayo makakapagpahinga sa Panginoon? Una, rest because God's rule over life's storm. Una po, bakit tayo makakapagpahinga? Dahil po, ang ating paniniwala na ang Diyos po ay naghahari kahit na po sa mga bagyo na pwede nating maranasan. Po? Verse 10, the Lord sits enthroned over the flood. Po? Tamang-tama po yung ating inawit kanina. Father, you are king over the flood. Po? Ang gandang declaration. Aking Panginoon, my God, kayo po ay naghahari kaysa sa mga problema ko sa buhay. Po? During those times na sinulat po ito, meron pong, alam naman natin, maraming Diyos-Diyosan sa Old Testament, po, na kung saan ay may mga tao na convert, naagaw nila yung kanilang yung pagsamba. Po? At isa sa mga Diyos-Diyosan nung panahon na yun ay itong si Shamash, na kung saan ay ang paniniwala nila, si Shamash ay naghahari sa ilalim, po, naghahari siya ang Diyos doon, kaya kailangan nilang magkandak ng iba't ibang ritual. Po. Pero sabi po ng Bible, po, dito sa ating MTM, si Yahweh naghahari sa mga kailaliman. Kahit na po sa pinakamalalim na parte ng mundong ito, ang Diyos pa rin po ang naghahari, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Bakit tayong mga mananampalataya ay makakapag-rest sa ating Panginoon? Bakit pwede nating maranasan yung kapayapaan o pagpapahinga sa gitna ng mga problema? Una, rest because God's rule over life storm. Pangalawa, rest because God provides strength and peace. Pwede tayong makapagpahinga dahil mismo ang Diyos ang nagpo-provide ng ating lakas at ng ating kapayapaan. Po? Madaming pwedeng i-offer ang mundong ito, pero yung best at yung pinakamagandang pwede nating maranasan, ang Diyos po nagpo-provide noon, lakas at kapayapaan. Po? Anong ibig sabihin nito? Kung ating titingnan, po, sabi po ng verse 10 ulit, may the Lord give strength to His people, may the Lord bless His people
with peace. Ano po? So, ulitin ko, may the Lord give strength to His people, may the Lord bless His people with peace. Anong ibig sabihin po nito? Tingnan natin ano po. Anong pinagkaiba nito? Ang ibig sabihin po ng strength ay ito yung endurance through the storm. Ano po? Ito yung pwede nating sabihin, kaya mong harapin dahil sa kalakasan na meron ka. Ano po? Ito yung kaya nating harapin ang bawat problema, pagsubok, dahil meron tayong pinoprovide ng Lord yung lakas na kailangan natin. Ano po? At walang isa sa mga panalangin yan, isa sa mga declaration yan ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano po? At ito po ay magandang panalangin. Ano po? Na ano man ang storm natin sa buhay, ano man ang pagsubok natin sa buhay, may Diyos na nagpo-provide ng lakas na kailangan natin para pag-adaanan natin ang ating problema. Ano naman po yung peace na binibigay sa atin ng ating Panginoon? It provides calm against chaos. Ano po? Against chaos. Ano po? Ito'y nagpo-provide na kahit may pagsubok o nasa kalagitnaan tayo ng mga unos o kalagitnaan ng mga storms, ay pwede nating maranasan yung kapayapaan. Ano po? Kaya nga, pwede nating sabihin, kaya mo pong tiisin dahil may kapayapaan ka. Ano po? Kaya mong tiisin ang mga problema, kahit yung mga pagsubok, dahil meron po tayong peace. Alam niyo po ba, ang kapayapaan ang pinakamahal sa mundong ito. Hindi ho kayang bilhin ng pera ang kapayapaan. Ano po. Pero tayong mga mananampalataya, pwede natin matagpuan ang totoong kapayapaan sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang pinakamagandang sample dyan ay wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Nung sinabi niya, nung nasa kasama niya ang kanyang mga disciples, nakaranas sila ng matinding hangin, matinding alon, ano sabi ng ating Panginoon? Peace and be still. Mga kapatid ko sa Panginoon, pwede nating maranasan ang kapahingahan sa dahil ang Diyos ang higit pa sa bawat pagsubok. Siya ay nagre-reign over storms ng ating buhay. Pangalawa, we can rest because God provides yung lakas na kailangan natin at kapayapaan. At huli po na napakaganda na pwede nating i-take out ngayong umagang ito. Rest because God's sovereignty extends beyond any floods and storm. Ano po? Tingnan niyo po. Verse 10. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari. Ano pong sabi? Kailanman, forever, forever. Ano po? Na kahit anong mangyari, matapos man ang unos ng ating buhay, ang Diyos ay haring nakaupo sa kanyang trono. Matapos man ang mga pagsubok natin sa buhay, ang Diyos ay hari na nakaupo sa kanyang trono. Matapos man ang iba't ibang gera sa ating paligid, ang Diyos ay hari na nakaupo sa kanyang trono kailanman. Matapos man at iba't iba nating mga dalangin at iba't ibang mga pinagdadaanan, ang Diyos ay hari na nakaupo sa kanyang trono magpakailanman. Mga kapatid, matapos man ang buhay natin sa mundong ito, ang Diyos ay mananatiling hari na nakaupo sa kanyang trono magpakailanman. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon ay hari na nakaupo sa kanyang trono kailanman. At anuman ang sitwasyon, magbago man ang taon, magbago man ang administrasyon, magbago man ang kalendaryo, magbago man ang iba't ibang season ng buhay, ang Diyos ay hari na nakaupo sa kanyang trono. Sa kanyang trono, magpakailanman. Minsan may isang bata na pinagre-recite po siya ng Psalm 23, Psalm 23, 1 to 6. At sa kanilang Sunday school, kailangan niyang i-recite yung buong 6 verses sa harapan po ng buong church. May presentation ng mga bata at kailangan niyang i-recite yung talatang yun. Pagdating po ng batang ito sa gitna, sa harapan nila, ay kinabahan po ang bata. Nalimutan niya yung 6 verses at habang siya nandoon sa magpe-present, ang kanya na lamang po nabanggit ay, the Lord is my shepherd, that is what I know. Sabi niya, the Lord is my shepherd, yun lang yung nalaman ko, yun lang yung alam ko. Alam niyo mga kapatid, nagpalakpakan ng mga tao. The mere fact na alam ng batang ito, the Lord is my shepherd, alam na niya lahat. Alam na niya alam niya kung sino ang Panginoon. Mga kapatid ko, mga minamahal ko sa
taga Global Connection Dubai, ano man po ang ating problema o pagsubok, sapat na po ang katotohanan ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono magpakailanman. Kaya nga po anuman ang ating pinagdadaanan, enough na ang katotohanan na ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono magpakailanman. That's why we can praise the God of the storm. Lord, maraming maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong katotohanan na pinahayag po sa amin. We are limited, ngunit napakayaman po ng inyong salita, Panginoon. Nawa ito yung makapag-encourage, makapag-edify sa amin, Panginoon, at declare ng aming mga puso, Panginoon, that you are sitting on your throne at walang problema, walang pagsubok, walang mga gera na pwedeng magpaalis sa iyo dyan sa inyong trono, Panginoon. Maraming maraming salamat sa time na to. Purihin ka, aming Panginoon. Amen. 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 Thank you, Pastor